Jed, anong modus itong mga illegal recruitment agency para makapambiktima ng mga nais magtrabaho abroad? Papangakuan nila ng trabaho sa ibang bansa ang isang individual kung saan eengganyohin nila ang mga ito ng malaking sweldo at kadalasan pagdating ng mga na-recruit sa abroad ay iba sa ipinangako ang kanilang madaratnan. Tinatalakay ngayong araw ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang matagal ng problema sa sektor ng paggawa na illegal trafficking. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo, sila hindi nababawasan ang bilang ng mga biktima sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan. Binigyang diin ng senador na mas prone o madaling mabiktima ang mga Pilipino sa panahon ng krisis dahil sa matinding pagnanais na makaahon sa hirap ng buhay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo. Marami pong OFW ang napauwi nang wala sa oras. Maraming negosyo ang naghihirap at napipilitang magbawas ng operations o magsara na lang. Kabuhayan ng isang pamilya ang nakataya, kaya naman talagang malaking problema itong kinaharap natin ngayon. And while every Filipino deserves decent employment, hindi po ito ang realidad. Kaya naman madami nga sa atin ang nangibang bansa para magkaroon ng maayos na hanap buhay. Pero kapag ang tao ay kapit sa patalim, kahit hindi legal na trabaho ay pinapasok. O di kaya madaling pumapatol sa mga inaalok na trabaho ng mga illegal recruiters. Kaugnay nito, hinimok ni Senator Tulfo ang mga kinauukulang ahensya na mahigpit na bantayan ang social media kung saan madali at talamak-aniya ang mga illegal na recruitment. Paliwanag ni Senator Tulfo, hayagan ang post ng iba kaya dapat ay madali na lang sa mga ahensya ng pamahalaan na matrack ang mga ito at ma-take down agad. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW at National Bureau of Investigation o NBI na may mga tauhan silang nakamonitor sa social media para sa mga illegal na recruitment agency. Sa ngayon, ongoing pa rin yung pagdinig ng Labor Committee dito sa Senado kung saan kasama sa mga natalakay na ay kung paano na monitor naman ng Bureau of Immigration yung mga individual na posibleng biktima ng human trafficking na nangingibang bansa at ayon sa BI, hindi madali nila yung pag-monitor dahil ang mga karamihang nabibiktima ay kompleto naman sa requirements pero tiniyak nila na patuloy yung training na ginagawa nila para maiting yung monitoring doon sa mga ganitong sitwasyon. Ayan, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ana. Maraming salamat, Jed Neresina.